everyone! Meron ako i-share sa inyo tungkol sa caption test. Di ba pag nagpo-post tayo or pag mag-upload tayo ng videos, may nakalagay doon sa baba na caption test. May nakalagay doon A, title A, or unang title, pili ka ng ita-title mo doon sa video mo. Siyempre dapat related doon sa video na ipopost mo yung title, di ba? And then, gagawa ka ng panibagong title. Babaguhin mo lang din doon. Minsan baguhin mo din yung hashtags, halimbawa Reels. Kung una mong pinost, pwede mo i-copy-paste mo na lang din yung hashtags doon sa unang title. And i-click mo yung B. Una, syempre A yung unang title, di ba? Tapos i-click mo yung B. Tapos i-copy-paste mo na lang doon sa B or title B, second title doon sa video. Katulad nung sa akin ginawa ng Calle Crisologo sa Vegan Ilocosur. Ilocosur. Nung nag-post ako recently, ang title na nanalo doon, ito ang nanalo. Ayan. So, parang matitest doon kung alin yung mas nauna na nakakuha ng mas mataas na views. Yun yung lalabas doon sa reels natin or sa wall natin. Una, pag na-upload kasi tayo, ilang minuto hindi natin makikita. Kasi dati nagtaka din ako. Mga 1 oras yata yun bago mo makita. Kasi parang dinidistribute pa yun ni Meta sa audience kung alin doon yung mas nauna ang mas marami ang views. So, merong option doon kung gusto mo ng A, B, C, ibig sabihin 3 title. So, sinubukan ko yun nung una, nagtaka ako nung few months ago, like 2 months ago, like that. So, sabi ko, saan na yung video ko? Gulat ako. So, ayun, tinry ko siya ulit doon sa yung previous video ko na pinost. Yung lumang video na yun. Yan, last year lang, doon sa Vegan Ilocosur nga. So, yun, pinost ko siya. Ang tinitle ko doon yung isa, Vegan City, Ilocosur, yung ganun. Tapos yung isa, Calle Crisologo, yan. So, ang nanalo, yung may nakalagay na vegan. So, ang kagandahan lang din doon, dahil hindi nga natin alam kung alin yung mag-click na title, so maganda din pala talaga siya na gamitan natin ng iba't ibang title. Hindi naman yung clickbait din. May kinalaman din doon sa video na ina-upload natin. Tulad kagabi, nag-try din ako yung kagabi. Yeah, I guess kahapon, yes. Ano siya, yung nature, yung nasa car ako, yung puro green trees, di ba? 2 titles. So, ang nanalo yung yan, ito. Yan. At binasa ko kasi na kapag gumamit ka ng caption test or A, B, or C, hindi mo makikita agad. Pero makikita ng mga tao publicly, like for example, somewhere else, pero hindi mo pa makikita. Makikita mo lang kapag yun ang pinili ni Meta na maipopost sa wall mo or doon sa Reels. Pag i-click mo yung Reels, makikita mo doon. O kaya sa videos, long form videos. So, yun ang kagandahan ng caption test. Dahil hindi nga rin alam kung alin yung magkiklik na title. At kaya gusto nyo subukan, try nyo din. Kasi, di ba, minsan hindi natin alam kung alin yung magandang title din talaga di ba? Minsan ginamit mo na yung sobrang daming hashtags, hindi pa rin nag-million views or hindi man lang nag-1,000 ang views. Kaya yun, gusto ko lang din i-share sa inyo kasi di ba minsan, effort tayo gumawa ng video pero minsan wala pa 1,000 yung views or ilang hundreds lang. Thankful na nga kung naka 1,000, hindi ba? So ayun, yun yung isa pang technique para magkaroon ng mas mataas na views or parang mas meron tayong idea kung alin yung magkiklik para sa public, yung title ba kumbaga. At kumbaga sa hindi naman nilagay yan ni Meta dyan kung walang purpose, kung hindi tayo makikinabang. Kaya minsan, kung mga utos din ni Meta, minsan okay din minsan naman, lahat ng mga long form video sabihin sa'yo na gawin mo daw ng reel. O sige, I tried earlier today, so okay naman ang views niya. Pero syempre, kailangan makipag-engage sa mga kapwa content creator. Yung kasi syempre, kung comment sila ng comment, tapos hindi ka naman din nagre-react. Yun nga iniisip ko kasi syempre na-appreciate ko lahat ng mga nagko-comment, kahit simpleng nice, basta simpleng kahit mga lang yan siya, emojis lang yan siya. Thankful pa din.
Kailangan na-appreciate din natin sila. Kasi minsan meron namang iba dyan na sobrang dami ng followers pero makikita mo yung kanilang post, sobrang konti ng views. Kasi tayo, dahil hindi naman tayo sikat, kumbaga, hindi pa tayo yung naka 100,000 na followers or 1,000,000 or mahigit. Kailangan din natin maging active kasi kumbaga give and take lang din dito sa social media, dito sa pagre-reels. Pwera na lang kung celebrity tayo. Or si Angie tayo, char, na kahit kung ano-anong pinagsasabi ni Angie, sikat na siya dyan. Kaya kahit di siya mag-reply, marami talagang mga bashers. O minsan na kaya sumisikat din tayo sa bashers. Siyempre, hindi lang naman lahat ay sumisikat dahil sa bashers. Sumisikat dahil gusto yung mga contents, mga ginagawa, at inspiring yung mga videos na pinopost. Kaya ganun. So, kailangan lang din magtulungan tayo. Minsan naman may mga madalas mag-comment sa post. For example, sa akin, experience ko yan. Pero hindi naka-follow. Hindi ko alam bakit. Naghanap yata ng followers sa aking mga followers din. Pero okay lang. Wala namang masama. Pero naisip ko lang, bakit hindi pa mag-follow? Ipa-follow back ko naman. Ganun ba? Ganun lang. Be generous na lang tayo at magtulungan, guys. At enjoy natin ang pagre-reels. Na sana lahat na ay magkaroon ng ads para mas masaya, mas dedicated gumawa ng mga contents. So ayun, thank you so much po sa lahat ng mga sumusuporta sa akin. Kung hindi man ako nakakapagbigay ng stars dahil I'm using my page, ganun pala pag page ang gamit mo, hindi ka makakapag-send ng stars. Akala ko may error ako dati, few months ago. Actually, bago lang din naman ako nag-start dito sa page ko. Naging active lang ako January 28. Yung na-reach ko na nga yung 60K views. Actually, lumagpas na 224, almost 224,000 views. Kaya nagkaroon ako ng in-stream ads. So ayun, naging active na ako. Sayang naman, di ba? Kailangan give and take lang dito sa social media, hindi yung puro na lang tayo. Siyempre, kahit maliliit yung mga followers nila, napapansin mo na lagi silang nagko-comment or nag-engage sa'yo, kailangan din mag-engage back. Kasi syempre, gusto din naman nila magkaroon ng mga followers at engagement. So, ganun lang guys. Thank you so much sa lahat.